Nagbukas sa mas maraming oportunidad para sa mga kabataang Sanoseño ang isinagawang Youth Career Expo nitong Lunes, August 11 sa City Convention Center, Barangay Sapang Palay Proper, bilang bahagi ng Linggo ng Kabataan at pakikiisa sa International Youth Day 2026. Pinangunahan ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO, katuwang ang Public Employment Service Office o PESO, ang programa na layong mailapit sa mga kabataan ang iba't ibang oportunidad sa trabaho at career development. Actually, ang Youth Career Expo ay talagang taon-taon natin ginaganap in coordination sa ating PESO office na si Sir Perp. So napakahalaga po ng Career Expo para mabigyan po natin ng opportunity ang mga kabataan nating Sanoseño na talagang maraming mga tayo magagaling na mga graduates sa iba't ibang paaralan sa ating lungsod. At binibigyan natin sila ng opportunity para magkaroon sila ng maayos at makakuha sila ng magandang trabaho. Unang-una, maraming salamat sa opportunity na binigyan nyo kami ng pagkakataon na mapagsilbihan namin kayo at maibalik namin yung serbisyo na para po sa mga kabataang Sanoseño. Ito ay isang pagkakataon upang magkaroon kayo ng tamang impormasyon, gabay, kasanayan at direktang ugnayan sa mga employer at institusyon. Kaya patuloy kaming magsisilbing tulay mula edukasyon tungo sa trabaho, mula pangarap tungo sa profesyon, at mula potensyal tungo sa tagumpay. Lumahok sa naturang Career Expo ang nasa 16 local at 1 international company na nag-alok ng iba't ibang job opportunities para sa mga naghahanap ng trabaho at mga kabataang nagsisimula pa lamang sa kanilang career journey. Yung target ko po dito is yung industriya na angkop po sa karera ko ngayong expo na ito. Like, konektado po sa aking course and kung other experience po. So ngayon po, ang gusto ko po talaga yung ma-apply po sa yung course ko po, which is security guard. Pero for now po, as naghahanap po ako ng career, naghahanap ng experience, which is need din po ng mga tao ngayon. Napakaganda po ng opportunity na ito dahil higit sa lahat po, marami pong estudyante, wala pa pong trabaho, makakakuha po ng opportunity na ito, papag-isipan nila kung ano po yung maibabagay nila po sa kanilang experience na makukuha nila dito po sa programa po na ito. Bale, backroom staff po. Yun po yung in-applyan ko kasi dun sa company po. Siyempre, sobrang thankful po kasi hindi ko naman po na-expect na ma-hire po agad. Kaya thank you po sa opportunity ni PESO po dito. Nakuha ko pong position is backroom staff and name po ng company is Staff Fluence po. Nagpapasalamat po ako dahil dito po is nabibigyan po ng mga opportunity po ng yung mga kabataan na makahanap ng mga trabaho na gaya ko po na fresh graduate. So, napakahalaga po nito para sa akin. Patuloy ang pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa paghahatid ng mga programang naglalayong magbukas ng mas maraming oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa bawat kabataang Sanoseño. Upang higit pang mapalakas ang kahandaan ng lungsod sa pagharap sa mga sakuna, nagsagawa ng special meeting ang Local Disaster Risk Reduction and Management o LDRRM Full Council nitong Biyernes, August 7 at tinalakay ang pagbabalangkas ng programa, pagdaragdag ng kagamitan para sa disaster response, communication, construction at mga hakbang para sa pagpapabuti ng sistema at operasyon ng distribusyon ng tubig. Pinangunahan mismo ni DRRM Chairperson, Mayor Ate Rida Robes, ang kasalukuyang lagay ng paghahanda ng lokal na pamahalaan sa El Nino, epekto ng nagdaang bagyong Maymay PH at Habagat, gayon din ang iba pang inaasahang tropical cyclone sa bansa. Sa naturang pagpupulong, nagkaroon ng malayang talakayan at nagsandibwersa ang lahat sa pag-aaral ng mga rekomendasyon ng mga miyembro ng LDRRM Council sa pangunguna ni CDRRM Officer Gina Villegas Tolentino, mga department heads na pinamumunuan ni City Administrator Attorney Rizaldi L.
Mendoza, Committee Chair on Climate and Disaster Resilience, Councilor Ina Capa, Indigenous Peoples Mandatory Representative, Councilor Benjamin San Jose, at iba pang mga kinatawan ng mga sektor sa komunidad. Inaprubahan din ng konseho ang pagsusulong at pag-akyat sa sangguniang palungsod ng panukalang ordinansa na nagpapaigting sa pagsasagawa ng tamang pamamaraan ng dock, cover and hold bilang pamantayang hakbang sa paghahanda at pagtugon sa sakuna lalo na tuwing may lindol. Muling binigyang diin ng konseho at ni Mayor Ate Rida ang kahalagahan ng maagap na paghahanda, koordinasyon at pagtutulungan upang mapanatiling ligtas at handa ang lungsod ng San Jose del Monte sa anumang hamon at kalamidad. Suspendido man ang klase at pasok ng mga pampublikong tanggapan sa buong lalawigan ng Bulacan, kumpleto ang mga department heads ng city government kasama ang kanilang mga technical staff sa isinagawang technical budget hearing executive level nitong Huwebes, August 6 sa pangunguna ng City Budget Office kasama ang mga miyembro ng Local Finance Committee. Be ready. We'll be asking questions about your priorities, how you use your resources. The LFC here will guide you, the office of the mayor and the office of the city administrator will guide you on how to go about that budget proposal of yours. Isa-isang sumalang sa technical budget hearing at masusing pagsusuri ng Local Finance Committee sa pangunguna ni City Administrator Attorney Rizaldi L. Mendoza ang bawat tanggapan upang masiguro na maayos at episyente ang paglalaan ng pondo para sa mga programa sa susunod na taon. Kasama si Mayor Ate Rida, sama-sama ang mga tanggapan sa pagsasaayos ng budget proposal upang epektibong matugunan ang mga prioridad ng pamahalaang lungsod bilang tugon sa kinakaharap na krisis at iba pang pangangailangan ng bawat sektor sa The Rising City. I start naman my speech with saying thank you. Kasi that is a proper way of giving back for the things that you've been doing for the city, for the sacrifices, for the time and efforts that you've been giving to the city, not just an employee, but of course a part of the city because we are a family. Pero dahil sa limitadong budget ng pamahalaan, tinitimbang sa budget hearing kung ano ang mga programang dapat unahin para sa fiscal year 2027. Ito yung mandate sa atin ng ating punong lungsod. No? Kaya kailangan masuri talaga ng ang bawat proposal ng mga opisina. No? Kung talaga bang yung mga pinopropose nila ay yung kailangan talaga ng ating mga kababayan sa kapanahonang ito. Alam naman natin na nasa krisis tayo, marami tayong mga problema na dapat na harapin at solusyonan. Lahat dapat makita na ang mga proposals ng mga opisina sumasagot, tumutugon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Kaya merong ganitong klaseng budget hearing. Sa Sangguniang Panglungsod, magkakaroon tayo ng budget hearing, di ba, on the legislative level. So after nun, at naaprobahan naman na nila, ito idadali natin sa sangguniang panlalawigan for their review. Pangkabuang direksyon ng pamahalaang lungsod ang pagbibigay prioridad sa social services at sa patuloy na pagtugon sa kinakaharap na krisis sa tubig ng lungsod. Kasama sina Jeff Andrade at Ayen Aisma para sa Balitang San Joseño Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San Joseño.